Sumiklab ang malaking sunog sa residential area sa tabing dagat ng Davao City. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Walang nasugatan o nasawi. 138 bahay ang natupok. Karamihan sa mahigit 200 pamilyang nasunugan, walang naisalbang gamit. Binigyan na sila ng tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan. Bago ngayong gabi, may sunog sa isang residential area sa Maynila. Patuloy na inaapulang sunog sa Leverisa Street sa Malate. Itinaas na sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab bandang alas 9:30 ng gabi. Nasa West Philippines na ang Bagyong Paulo matapos itong hagupitin ang mga probinsya sa norte. Sa Isabela, kung saan ito naglandfall, daang-daang pamilya ang inilikas. Isinailalim naman sa pinakamataas na babala ang Aurora. Mula sa Kasiguran, may live report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Marisol, makakatulog na mahimbing yung mga kababayan natin dito sa Kasiguran dahil nga po maganda na yung panahon dito, Marisol. Pero malayo po yan doon sa naranasan natin kanina at maging doon sa naranasan ng mga kababayan natin sa Isabela, Pangasinan at ilan pang mga probinsya. Sinabayan ng hampas ng hangin ang malakas na ulan sa Dinapigue, Isabela. Dito naglandfall ang Bagyong Paulo alas 9 ng umaga kanina. Wala ring sinanto ang malakas na ulan at hangin sa bayan ng Divilacan. Maging sa Etiague kung saan may mga kailangang ilikas. Malakas po yung hangin kanina. Kaya kayo lumikas na? Opo. Para mas safe po. Baka madaganan po kami ng puno. Meron pa po tayong mga residente doon sa may mababang lugar. At kung tumaas po yung tubig, ma'am, is pwede po namin silang pilitin at dadalhin dito. Sa datos ng Kapitolyo, mahigit 500 pamilya ang inilikas sa buong Isabela. Naramdaman din ang bagsik ng Bagyong Paulo sa mga bayan ng Kasiguran at Dilasag sa Aurora. Pinagbabawal ang pagpalaot. Sa lakas naman ng hangin, lumaylay at naputol na ang ilang mga kawad ng kuryente. Umapaw ang ilog sa isang barangay. Sa isa pang barangay na nasa tabing dagat, pinakiusapan ang mga nakatira sa baybayin na lumikas. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa Hilagang Aurora. Signal number 4 na po dito sa Kasiguran, Aurora. At ito pong makikita nyo sa akin likuran, yung dagat po parang namumute, no? Dahil tumaas na yung alon. Kanina po, yung nakikita nyo ay mas malaki pa yung portion ng buhangin na makikita, pero ngayon po ay natakpan na nga po ng dagat. Yung patak po ng ulan patagilid at pag tumama po sa mukha ninyo ay medyo masakit, no? Parang tumutusok siya dahil na rin po sa lakas ng hangin na dala ng Bagyong Paulo. Mapanganib ang hambalos ng bagyo, pero may mga piniling mapirmi sa kanilang mga tirahan. Ano naman po kasi araw siya. Maliban kung halimbawa gabi, lilipat talaga kami. At saka yung tubig naman sa amin ay kumbaga ngayon, hindi siya malalim. Thunderstorm na epekto ng bagyo ang namerwisyo sa Bataan. Sa isang purok sa Mariveles, hanggang dibdib at kulay putik ang baha. Pahirapan pang mailabas ang residenteng natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sa isa pang purok, tila naging ilog ang kalsada. Mas malala ang baha sa ibang lugar. Umabot hanggang leeg. Nanginginig nga ako sa takot baka umabot na. Di ba nangyari na po hanggang sahig? hanggang second floor. Wala bang bangka? Nagsagawa na ng rescue operation sa mga otoridad sa ilang binahang lugar. Because of the current, minsan nagiging struggle or conflict siya kapag nagtatransport o lumalabas o nag-evacuate yung resident. Ngayon lang po ulit na ulit tong ganitong kataas ng tubig. Sa mga namamahala po, sana po gawan nyo ng paraan dito po sa barangay namin kasi panay na lang po kada naulan. Lagi pong baha. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Pangasinan.
Sa Dagupan City, mataas na ang baha dahil sa magdamag na ulan na sinabayan pa ng high tide. Pabugso-bugso na rin ang ulan at hangin sa Baguio City. Naka-red alert ang lahat ng opisyal doon para sa posibleng pagbaha, pagtaas ng tubig sa ilog at paglikas. Walang wind signal sa Batangas dahil sa bagyo, pero matindi rin ang ulan doon kaya nagbaha. Gaya sa isang kalsada sa Agoncillo, rumagasa ang lampas tuhod na tubig na may kasama pang putik kaya hindi makadaan ang mga motorista. Maghapon ang clearing operation ng mga tauhan ng munisipyo sa tulong ng Philippine Coast Guard at DPWH. Dahil pang may dagat dining alon, lakas! Tila alon naman ang baha sa Lemerita Bypass Road. Walang makadaang sasakyan sa abot tuhod na baha. Malawakan din ang pagbaha sa Tuy at sa bayan ng Lian. Halos zero visibility naman sa Kalatagan. Marisol, sa Facebook page ng Aurora Provincial Government ay sinabi nila na ang kabuang bilang daw ng evacuees nila ay umabot sa 21,000 individuals o katumbas po ng 7,000 families at patuloy daw yung paghatid nila ng tulong sa mga ito. Marisol? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Bago ngayong gabi, bahagyang bumagal ang Bagyong Paulo sa West Philippine Sea. Huli itong namataan 150 kilometers west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur. May lakas na hangin 110 kilometers per hour at buksong aabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Ilocos Sur, western portion ng Abra, northern portion ng La Union at northwestern portion ng Pangasinan. At signal number 1 sa southern portion ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Bubuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, natitirang bahagi ng Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, pati sa Ilocos Norte, iba pang bahagi ng La Union at Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac, northern at central portions ng Pampanga at Zambales. Ayon sa Pag-asa, habang nasa dagat ay lalakas ito bilang typhoon sa susunod na 12 oras bago lumabas ang Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Lord, please send some help. Anim na 48 na ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa lindol sa Cebu. May mga aftershocks pa kasabay ng pag-uulan. At ikinatatakot din ang biglang paglitaw ng mga sinkhole gaya sa Daan Bantayan. May report si Ian Cruz. Hindi pinatatahimik ng lindol ang Bugos City, Cebu. Matapos ang pagyanig noong Martes, sunod-sunod pa rin ang mga aftershock. Kaya pahirapan ng retrieval operations ng Quick Response Team ng DPWH at Philippine Army sa komunidad sa Bugos City na misulang binura ng kalamidad. Breaker na go? May una nang na-retrieve na 4 na labi sa guho. Dari na suspected to tulog ka katong lawas na tabunan din akong bato from the slide area. Kinailangan tibagin ang malalaking bato hanggang may magkakaanak pang na-recover. Wala na silang buhay. Itinigil na kanina ang search, rescue, and retrieval operations. 68 na ang opisyal na bilang ng nasawi sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense Region 7. Pero may mapaglilibingan pa ba sa kanila? Dahil sa lindol, pati Corazon Cemetery sa Bogo nasira. Chinek na lang po namin yun kung okay pa ba yung mga netso nila. Sa mahigit 20,000 nicho rito, halos kalahati ang nawasak. Habang hinihintay ang pasya ng simbahang nagpapalakad sa libingan, humingi ng pangunawa ang pamunuan nito sa mga kaanak ng mga nakalibing. 38 paaralan sa Bugurin ang apektado ng lindol. Mahigit 7,000 classroom ang nasira. Nag-inspeksyon sa Northern Cebu ang DepEd Central Visayas. Magpapatupad din muna ng alternative modes of learning para sa pag-aaral ng mga bata. Ang mga residente sa Daan Bantayan, Cebu, wala na raw makain at maiinom. 3 araw na kami dito, sir. Isang bote tubig lang yung binigay. Bukod sa mga tubig, ano pang kailangan nyo?
Yung pagkain, bigas. Importante sa mga bata, sir, ng pagkain. Agad silang nagsipila sa isang humintong sasakyan dahil inakala nilang magbibigay ng ayuda. Kasi yung mga donations na nakarating sa amin is not enough for all the affected families. Pero magpo-pull out na kami ng mga food packs doon sa DSWD sa Cebu City, sa warehouse nila. It's enough for all the affected families. Sa Sitio Mayho, sa Barangay Paypay, may sinkhole na lumitaw matapos ang lindol. Ayon sa mga residente ng Sukatin, itong sinkhole ay umaabot daw ng 4 meters yung lalim at napansin nga natin, merong maliit na butas sa dulo na tila may tubig. Ang nangangamba ngayon, yung mga residenteng nakatira malapit dito dahil lang sabi daw ng mga otoridad, lubhang delikado na ang pagtira malapit dito. Kinakabahan po ako. Siyempre, sa ganyang sitwasyon ngayon, gabi-gabi na lang sa labas kami natutulog. Sa umaga, hindi na kami nananatili sa bahay. Dahil mapanganib nga po yung sinkhole ngayon. Dahil nakadirect doon mismo sa bahay. May isa pang namataan sa gilid mismo ng dagat. Naging maulan pa ngayong gabi sa Daang Bantayan, dagdag kalbaryo sa mga nilindol na sa labas muna piniling matulog kaya sa plaza ng bayan. Hiling daw ng marami sa kanila, ayuda. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa Daang Bantayan, may lumitaw ring sinkhole sa San Remeo, Cebu matapos ang lindol. Yan at ang ramdam pa rin mga aftershock ang nagdudulot pa rin ng takot sa mga residente. Narito ang report ni Ato Maraulio. Hindi bitak, kundi malaking sinkhole ang gumulantang sa isang sitio sa San Remigio, malawak at malalim. So mahirap makita yung pinakailalim ng hukay. Pero sabi ng mga residente, meron daw tubig doon sa ilalim. So, gawa sa limestone itong mga bato dito. So, posible talaga na may mga hukay o may mga butas na pinalala noong lindol. Dagdag ito sa ipinag-aalala ng mga residente, lalo't katabi lang din ito ng isang bahay. Halos nilamon na niya yung bahay na yun doon sa likod. Ito raw ay unang lumitaw nung nagkalindol at unti-unting lumaki sa mga sumunod na aftershock. Ang mga sira lalong pinalalala ng halos 4,000 na itatalang aftershocks. Kitang-kita ito dito sa Northern Cebu. Dagdag pahirap sa mga nasa ospital na sa mga makeshift tent na nga, may ilan pang hindi agad maoperahan. Masakit pa po ba? Masakit pa kasi hindi pa na-opera. Sa Monday po sana ang operasyon ko. Kaya hindi natuloy, papauwiin muna kami. Sa lamay na ito, 10 ang ipinagluluksa. Sabay-sabay silang nasawi ng matabunan ng guho. Dito sa Bogo, sa isang medyo mabundok na sitio, isang trahedya ang nangyari dahil nabaon sa guho yung isang buong pamilya. So 10 silang magkakamag-anak na nasawi. At ngayon ay nakaburol sila dito sa malapit sa simbahan. Ang mas masakit, ilan sa kanila, mga bata. Kaawa-awa ng sitwasyon dahil yung iba sa mga nandito, mga maliliit na bata. No? May 5 taong gulang, 8 taong gulang. At ngayon talagang napakalungkot ng sinapit nila. Isang dalagita naman ang hindi nakaligtas nang mabagsakan ng gumuhong pader ng kanilang bahay. Mag-isa siya sa bahay ng lumindol. Ang kanyang ama, di na siya inabutang buhay. Ang picture, ang gawin. Na, mga libro niya. Sabi ko sa kanya, nak, 2 lang yung hiningi ko na hininga. Pakita ka lang na 2 hininga. Buhay ka. Wala talaga siya. Napakasakit po para sa isang tatay. Wala na akong magagawa. Trahedya kasi. Kaya pag lumilindol, dito lang ko, pag lumilindol, gananin ko na. Magsabi lang ko, Lord, hinto ka naman. Atom Araujo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang pagtatanim at pag-aalaga ng kawayan may malaking benepisyo hindi lang para sa kalikasan, kundi pati sa kabuhayan. Sa sentro riyan ang muling pagdaraos ng training seminar ng Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal sa October 18. Kasama sa mga ituturo ang tamang pag-aalaga,
pagpaparami, pag-ani at pagproseso ng mga kawayan para pagkakitaan ang mga ito. Sa mga interesado, maaaring tumawag, mag-email o bumisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Sa isa namang exhibit kaugnay sa mga teknolohiya para sa agrikultura, itinampok ng Carolina Bamboo Garden ang iba't ibang uri ng mga kawayan at mga bahagi nito na maaaring mapakinabangan sa ngalan ng sustainability. Trending ang yakapan moment ni na Sangre Terra at Ishnad played by Bianca Umali and SB19 Justin sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre. Gigil tuloy ang ilang Sangre at Encantadic sa pagiging sweet ng dalawa. Ang matamis nilang pag-uusap, bunga ng matagumpay nilang pakikipagtuos sa sinaunang kambaldiwa ng lupa na si Harahen, played by Diana Zubiri, ang original Danaya at dati ring gumanap na Lila Sari. Barbie Forteza nag-donate ng 100,000 pesos para sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon sa Sparkle Star, dapat aniyang tulungan, lalo ang mga bata at mabigyan sila ng pag-asa. Mika Salamanca nagbigay naman ng payo sa next housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Huwag niyong i-overthink, huwag kayo mabuhay sa opinion ng mga nasa labas. Mabuhay kayo sa loob, enjoyin niyo lahat ng moment na nandun kayo. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.